Guys, nagkabukingan na. Nagkabukingan na raw guys. Ayon dito sa ating kasamaang isang kalingap reactor. Sino ba ang nabuking? Sino ang nabuking? Ay, magandang hapon sa inyong lahat. So guys, gagawa lang tayo ng reaction dito po sa upload ni Kalingap Maymay, na ang sabi niya rito nabuking. So magaling sumagap itong source itong si Kalingap Maymay dahil nakuha niya ang isa sa mga message ng sponsor. So guys, mas maganda panoorin natin yung kanyang upload video at gawan din natin ng reaction. Clip video dito mga kalingap na talagang tawag dito, sinabi ni Lola Chang, no, na talagang inilabas niya po ang totoo kung ano ba talaga ang mga plano ng mga sponsor sa likod ni Rhea, no? So guys, nakaplano pala talaga. Magaling tong Kalingap Maymay at nakakuha siya, no, ng source. Pero bago tayo guys magpatuloy, suportahan niyo po guys ang channel ni Kalingap Maymay at siyempre po ang channel ni Kuya Bal, ni Kalingap Rab, at siyempre ang ating YouTube channel na Bobby TV 143. Yan. So tuloy tayo. May mga sponsor to kasi hindi naman talaga makakapagawa ng hakbang na ididemanda si Kuya Bal nitong Rhea or ng pamilya ni Rhea. Ano ba ang nila yan, di ba mga kalingap? So nagkaroon ng lakas ng loob itong si Rhea dahil nga may mga nasa likod ito, di umano mga kalingap, no? Talagang hindi na talaga nakakapagtaka kasi nga ito mismo si Lola Chang ang nagsabi na talagang ididemanda ito si Kuya Bal. Ito mga kalingap, pakinggan natin mga kalingap. Okay, ako na magsalita ha. Sorry, highlights. I-highlights pala. Sorry. So, naku, mahirap yun. Wala nang maitatago kasi binuking na. Kumbaga, ang usapan siguro ng mga grupo na magdidemanda sa Kalingap, wag sabihin. Kaso nga lang, nag-leak, no? Nag-leak yung source guys, kaya ngayon alam na tuloy na pag-usapan na sa social media. Kanina po sa banta-banta ni Bal Santos Matubang, parang nakainom to lasing. Barangay niya si... Bakit? Alam na alam mo talaga, ha? Paano mo nalaman? Papaano mo nalalaman? Kaya alam ko sabi yan. Papabarangay ni Kuya Bal. Hindi mo ba alam? Bal Santos Matubang, nakaproseso na po ang attorney ni Rhea dito patungkol sa inyo. Sino maglalakas loob niyan? Siyempre, mga sponsor na nasa matik man yan. Alam nyo kung si Rhea Aquino de Mesa lang ang gagawa niyan, hindi man kaya. Mahal ang magdemanda. Mahal ang magdemanda. Alam naman nating lahat yan. Kumbaga, kailangan dyan ang pambayad mo. So kung tayong ordinaryong tao lang, mahirap maghamon ng demanda kasi nga siyempre may bayad. Sa likod ni Rhea, di ba? O na-rebel na po ni Lola Chang. Kasi na i-highlights ha? Sabihin ko na. Lasing kasi ay kaya yan. Tuloy. Uy, wag mo nang, hayaan mo na yan. Pati ba naman yung aura, no? Napapansin mo pa. Nabuking, no? Nabuking ang mga plano ng mga sponsor, no? Nabuking ang plano ng mga sponsor na nasa likod ni Rhea. Kaya naman itong si Rhea, ayan, nakapag-post na naman siya na mas maganda daw na tahimik, no? At more action. So pero itong post itong list talk, more action, sa totoo lang hindi ito, kahit sabihin pa nating patama niya ito, pero malayo may lusot siya dito kasi
pwede niya itong gamitin talaga sa sarili niya, na sasabihin niya less talk, more action. So, kung atin pong titingnan, sabihin natin, para kay ano yan, kay ganito. Pero, madali po itong ilusot kasi pwede naman niyang gamitin na hugot niya yan para sa sarili niya. Wala man talaga siyang pinangalanan dyan. Sa totoo lang. Oo. Nataon lang, di po ba? Nataon lang talaga sa ngayon. Kasi nga, siya nga yung laman ng balita. Lahat na po ng sasabihin at post niya, bibigyan talaga ng kahulugan. Pero itong ganitong mga hugot, itong ganitong mga post, pang ano yan pang palakas loob, yung bang, di baling less talk, less mistake. So parang ganun. Wala kasi siyang pinangalanan talaga dyan Ngayon, kapag saluin mo ito, may problema ka. Sasabihin ng iba, bakit? Nakapangalan ba sa'yo? Oo. So ito wag natin ito masyadong para sa akin sa opinion ko lang. Ayaw kong ituring ito na patama or pahaging. Kasi nga malinaw man talaga na kahit sinong tao guys, pwedeng gumamit ng ganitong salita. Hindi po ba? Maliban doon sa nakaraan na dikit na dikit yung tungkol sa roles, no? Pero dito kasi ano na to kung atin pong titingnan maigi, no? Pag atin mong bigyan ng kulay yung ating pag-iisip, patama nga ito. Pero kahit sino guys, pwedeng gumamit ng ganito Hindi ba? Pwedeng gumamit ng ganito. Sabi niya bawasan manahimik ako pero may action. Ayun. Mananahimik ako pero may action. So malalim 'yan. Di po ba? Pero wala po siyang pinangalanan Wala siyang hindi naka-address kung kanino man. Tuloy. Nakakonect, di ba? Nakakonect dito sa sinabi ni Rhea, no, ang mga sinasabi dito ni Lola Chang, mga kalingap, na talagang tahimik nga siya. Sabi nga ni Kuya Bal, hindi na hihingi ng sorry dahil nga may mga nasa likod yan, mga kalingap, no? At hindi naman yan maglalakas ng loob na magsasalita or magko-comment-comment dyan sa mga comment section kung hindi naman ito may mga nasa likod nito, mga kalingap. Matik man yan, no? Ang tao kasi lumalakas kapag marami sila. Pero kung ikaw lang mag-isa, at wala namang nagpipinan sa iyo, abay mahirap tumayo mag-isa. Pero kung marami nga kayo at sinusuportahan ka, ay maglalakas loob ka talaga. Kaya ganito nga ang nangyari. Kaya para sa akin, hindi na ako nagtataka hindi na ako nagtataka na yung hinihingi ng sorry ng mga kalingap viewers na humingi siya ng paumanhin, at ayaw niyang gawin, hindi na ako nagtataka at ayaw talagang gawin kasi nga marami na siyang kasama, marami nang nasa likod, marami na nagsasabi na ganito, ganon. So matik mo yan. Kumbaga mayroon na siyang abogado may nagpapayo na sa kanya at suportado pa siya ng mga sponsor. So wala kang asahan, walang asahan. Kalingap, no? At ayaw no, mga kalingap, meron din dito po na may nag-anong pa nga dito, mga kalingap, na sponsor niya din, mga kalingap. Siguro ito, sponsor niya rin ito, mga kalingap, dati, no? Sponsor niya rin po ito, mga kalingap. Anong dati, sabi? Ni Rhea, no? Doon sa kanilang apartment, siguro ito, mga kalingap. No? At hindi naman pinangalanan, ang nakalagay dito, ikaw na alipato ka. Huwag mo. Ano ibig sabihin ng alipato? Paming idahilan kung bakit madaming nag-back out. O ibig sabihin may mga sponsor na totoong sponsor talaga na nag-back out, no, hindi siya sinuportahan. Si Joy lang talaga yung talagang iniisip nila at hindi yung atin niya, na dahil sa atin niya ay pati itong si Joy ay napapahamak or nadadamay, mga kalingap. So ito, mga kalingap, mayroon ako nakita sa Facebook, no, sponsor siguro ito, mga kalingap, sponsor nila ito, mga kalingap, no. Ikaw
Alipato, ayan, no, Alipato. Actually guys, wala namang pinangalan dito, pero alam na natin na kasi ito yung mga talagang Planjoy po ito mga kalingap, dahil ang kanyang Facebook po ay talagang mga sinishare niya po ang Planjoy, no? So ibig sabihin, talagang solid sponsor po ito ni Joy, no? Ni Joy. So ayan, dahil ikaw na Alipato ka, wag mo kaming idahilan kung bakit madaming nag-back out ng mga sponsor. Unang-una, doon ka humingi ng pambayad sa mga wakwak na nagsulusol sa iyo. So ibig sabihin, talagang may mga nagsulusol mga kalingap, no? Talagang may nagsulusol dito kay Ria, kaya malakas ang loob na talagang kakalabanin pa ang kalingap, no? Hindi na lang nahiya, no? Talagang grabe guys ang ugali nitong babae na ito, na pati si Joy ay nadadamay ng dahil lamang sa mga kagagawan niyang kaanuhan, no? Dahil nga syempre may mga sponsor na nasa likod, kaya malakas po ang loob nito ni Ria mga kalingap. Pero ang tanong mga kalingap, hanggang kailan or hanggang saan nga ba ang mga sponsor na nasa likod ni Ria na ito mga kalingap, no? Kung yung tanong mo, Kalingap Maymay, kung hanggang saan yung mga sponsor na yan na magsusuporta kay Ria, di natin alam. Di natin alam sa ngayon, no? Sa ngayon kasi karapatan talaga kumbaga may karapatan din naman talaga si Ria na kung ano yung gusto niya, pwede niyang gawin. Kasi nga, may sponsor din naman na siya. So kung pag-usapan natin dito na pwede ba siyang umalis? Pwede. Pwede ba siyang umalis sa apartment? Pwede rin. Kasi kung ang sponsor nga ang nagsupport at ang sabi, o sige, maghanap ka ng ibang apartment, kami nang bahala. Aba, matik yan. Di po ba? Magkaroon siya ng sariling apartment. Kasama pa niya yung kanyang anak at asawa. So hindi natin pwedeng kontrolin no? Kasi nga maliban doon sa mga sponsor ni Diwata, ni Joy, may sponsor din to si Ria na sarili niya. Kung suportado naman siya. Kaya nga malakas ang loob Sabi nga ni Nanay Imelda, no? Sa mga napanood ko, nawawala ito at hindi na sila nagkikita. So, sa edad naman niya guys, matured na yan. Alam niya na naman ang lugar dito sa diet, pasikot-sikot dito. Hindi na po natin pwedeng pigilan. No? Mahirap pigilan. Kahit nga nanay niya, hindi makapigil sa kanya. So, karapatan na po talaga. No? May rights po siyang kung anong gusto niyang gawin. Hanggang saan sila hindi iiwan no ng mga nasa likod na sponsor na ito na sabi nga dito ay winakuwak na talaga itong si Ria mga kalingap, no? Good luck kung hindi siya iiwan hanggang sa dulo. Yun nga lang, sa dami-dami ko nang na-experience sa kalingap na mga beneficiary na nawakwak, hindi talaga nagtatagal. Marami na, yung Kalingap Angels nga lang na ang daming sponsor noon. Di po ba? Ang daming sponsor, yung Angels na umalis, nagsulo, nag-round nag-trip to ibang bansa. Kasi nga maraming sumusuporta Alam niyo po, pag ganito na bagong alis ka lang, ang daming makisimpatya kasi nga maawa sila sa iyo. Bakit? Ang kwento kasi doon, pinabayaan siya, tinanggal siya. Siyempre, yung simpatya po ng sponsor, andoon. Pero, hindi talaga hindi pa lumaon, hindi pa nagtagal. Si Rina, ganun din. Nung pag-alis ni Rina, grabe ang sponsor. Ang daming naawa. Ang daming nakipagbardagulan kay Rina. Nagkaroon ng Rina community. Talagang bakbakan sila araw-araw. Pero hindi nagtagal. Nawala din ang mga sponsor. Madami pa. Ito namang isa, yung dating kamag-anak ni Carla. Di ba na vlog ni Kalingap Edo. Nilabanan din ang Kalingap. Sumama din sa mga sponsor. Pero hindi rin naman naglalaon, hindi nagtatagal. No, hindi nagtatagal. So, dito sa kay Ria, good luck sa kanya, no? Maswerte ka kapag ikay inaruga ng sponsor ng habang buhay. Paano kung ang sponsor mo magka-problema din? Yung kanyang mga kamag-anakan, nangangailangan din ng tulong pala. Siyempre, kadugo yun. Priority yun. Papaano na?
at talagang may mga nagsulusol dito para lumakas ang loob, no, nakalabanin talaga si Kuya Bal Santos Matubang. At ayan nga, di ba mga kalingap, narinig nyo naman na talagang ididimanda di umano itong si Kuya Bal, no, according to Lula Chang na lasinggera. Ayan, no, hindi yung ano pa, may mga karugtong pa ito mga kalingap, no. At unang-una doon ka humingi ng pambayad sa mga wakwak na nagsulusol sa'yo, hindi yung irarason mo pa kami kung bakit sa kalsada ka matutulog. Deserve mo yan, aanga-anga ka pa. So ibig sabihin, wala na talaga siya siguro doon sa apartment ni Joy. No, umalis na siguro siya doon sa apartment ni Joy kasi may mga, di ba nga, may lumabas dati na about doon sa apartment mga kalingap na umalis nga doon si Joy si Rhea doon sa apartment ni Joy mga kalingap, at na-issue din po yung about sa apartment na yan, no, at nireactionan din po ng ibang reactor yan, yung apartment na yan. So ito siguro yon, no, na talagang sinasabi din talaga ng mga sponsor na hindi nila kasalanan kung bakit umalis siya doon sa tawag dito sa apartment ni Joy, no. So ibig sabihin talagang nakikisilong lang siya doon siguro. Di umano mga kalingap, hindi natin sure, no, nakikisilong lang siya doon sa apartment ni Joy. So may mga solsol na mga sponsor na talagang nagiging matapang itong si Joy si Rhea, na hindi niya naiisip na si Joy ay isa sa mga beneficiary ni Kalinga Prab, isa sa mga natulungan ni Kalinga Prab, lalo na yung kanilang bahay na noon ay alam niyo naman na kung talagang kawawa talaga ang pamilya na ito, na talagang hindi na sila makapagpatayo ng bahay dahil alam niyo naman yung nanay ni Joy kung ano lang yung trabaho, di ba mga kalingap. Kaya ayan, no, nandiyan si Kuya Andy na nilapit dito kay Kuya Kalinga Prab na wala pong mga sponsor yan, no, walang. Alam nyo guys, no, ang daming opinion ng mga viewers na nababasa ko din, marami silang hula, no, ang tawag ko dito hula, kasi opinion lang naman nila yun eh. Kumbaga based doon sa kanilang napanood at based doon sa ugali na nakikita nila, marami silang sinasabi. Una, nandyan na mukha, sabi, di umano na itong si Rhea daw naiinggit kay Joy. Bakit? Kasi si Joy, marami daw blessing na natanggap. Samantalang itong si Rhea, ngayon pa lang ata siya na medyo na biyayaan ng blessing, kasi yung bahay kasi na pinagawa, yun man yung bahay ni Nanay Imelda. At si Rhea Aquino, hindi na sa doon nakatira, no, kasi may pamilya na po ito guys. Pangalawa, ang sabi nila, may attitude daw itong si Rhea. Ito yung opinion nila, no, mga nababasa nating mga komento. Oo. At mayroong nagsasabi pa nga na talagang medyo matapang daw itong panganay na anak ni Nanay Imelda. Alam nyo dito guys, wala tayo talagang hawak na totoo, you know? Pero rights kasi talaga, yung karapatan ni Rhea kung ano gusto niyang gawin sa buhay niya. Pero sa bandang huli, yung may mga kaakibat dyan na tawag nito, kaparusahan or kaakibat na consequence baga sa ginagawa natin, di po ba? Kasi damay kasi sa dito guys, madadamay kasi dito si Joy at si Nanay Imelda sa kagagawa niya. At dito nga marami na rin na nababas kay Nanay Imelda, bakit wala siya nagagawa sa anak niya. Pero unawain din natin guys, kasi pag pamilyado na kasi, hindi mo na talaga pwede makontrol eh. No, hindi mo na makontrol. Nangyayari yan, no? Natural ito. Nangyayari ito sa pamilya, na pag ang anak mo may pamilya na at malayo na sa'yo, lalo na si Nanay Imelda, may edad na, matanda na, yung ibang mga anak lumalaban na sa nanay, no? So karapatan, no? Parang karapatan talaga ni ni Rhea lahat. Kagaya niyan, may mga nagsasabi na nasulsulan siya, nasa kanya din po yun, no? Kasi nga, kumbaga, may mga tao guys na madaling maniwala sa mga sulsul, may mga tao na madaling makuha ng mga sponsor. Kaso nga lamang sa sitwasyong ito, napapahamak ang iba, katulad ni Diwata, katulad din Nanay Imelda. Di po ba? Masisisi ba naman natin guys kung talagang ayaw niya mag-sorry? Dahil nga sa pakiramdam niya tama tong ginagawa ko ilalaban ko ito, lalo na kung may mga supporter na rin siya,
at financially funded yung kanyang grupo, lalaban at lalaban yan. Hindi natin siya pwedeng pilitin eh. Hindi natin siya pwedeng pilitin. Kasi nga, may plano din siguro na gusto niyang marating. Hindi po ba? Oo. So, nakakapanghinayang lang no, para sa akin. Kasi nga, kagaya niya na dati sila magkasama sa apartment. Ngayon, hindi na. Sayang naman. Di ba, 3 na dapat sila magkakapatid at 3 Maria sa isang apartment. Kaso nga lamang kung hindi nga sila magkakasundo. Di po ba? Eh, mahirap pagsamahin pag kayo hindi na nagkakasundo. Di po. So, hayaan natin siguro, no? Tingnan na lang natin ang mga susunod na mangyayari, no? Kung ano po ang kanilang gagawin. So, sana naman, ang atin lang, sana naman may makapagpayo, may masmasan na wag din baliwalain ang sinasabi nga ni Kalinga Prab na ang masakit sa lahat na yung napabahayan mo, tinuring mong kapamilya, siya pa yung mambaba sa iyo. Sana may mag-advise naman dyan na siguro tingnan din natin si Kalinga Prab, nakatulong din naman yan sa inyo. Kahit hindi man sa iyo personally, sa nanay mo na lang at sa kapatid mo. Nakatulong din naman sila. Yun na lang ang tingnan mo. Siguro, kung may ganun sana mag-advise. Kaso lang kung ang mag-advise dito guys, lahat na lang negatibo, lahat na lang puro minamasama ang kalingap, hindi talaga ito makakuha ng magandang hindi ito maka-absorb, no, ng magandang payo galing sa mga nakapaligid sa kanya. So yun lamang po guys ang ating maiksing reaction sa araw na to. Sana po sa hindi pa po naka-subscribe sa ating YouTube channel, guys, paki-ano nyo po ito, paki-like lang po ang ating upload. I-like nyo po kasi na isi-share ito ni YouTube sa iba para naman na marami ring makakapanood. At i-share nyo rin po yung ating mga live. At siyempre guys, supportahan rin po natin ang channel ni Kalingap Maymay. Siyempre channel ni Kalingap Prab, ni Kuya Bal, at Ida. Salamat at isang mapagpalang araw sa inyong lahat.